Hello everyone, welcome back to the channel. I'm attorney RCB, and in today's vlog, we will simplify important criminal law bar chairs cases so they become easier to understand, remember, and apply in the bar exams and in practice. If you want criminal law explained in a practical and straightforward way, you're in the right place. So grab your notes, stay focused, and let's dive into today's criminal law case. In today's episode, we'll talk about exempting circumstances under Article 12 of the Revised Penal Code. We'll briefly discuss what exempting circumstances are and why a person may be exempt from criminal liability under the law. Let's get started. Pag-usapan natin ang kaso ng People vs. Toledo, GR number 229,508, Marso 24, 2021 na related sa exempting circumstances. Tungkol saan ba ang case na ito? Bale ganito yon. Isang araw, niloko niya si AAA, isang 8 taong gulang na bata at ang kapatid nito. Sabi niya, may pagkain, pera at computer games sa bahay niya sa Quezon City. Pagpasok nila, pinaghiwalay niya ang magkapatid at doon niya ni-rape si AAA 2 beses pa. Habang ginagawa niya yon, tinakot pa niya ang mga bata at posibleng ipahabol sa aso kung sisigaw si AAA. Nalaman ng mga magulang ang nangyari nang makita nilang may physical signs of harm si AAA. Agad nilang itinuro si Toledo na kilala pa nga bilang may kapansanan na may saklay. Nahuli siya at sa korte inamin niya ang ginawa, pero ang depensa niya siya ay may schizophrenia. Pinadala pa siya sa National Center for Mental Health at lumabas nga na may psychosis siya at hindi raw fit para sa trial. So ang issue dito, maaari bang makaligtas ang akusado sa kinakaharap niyang kaso gamit ang exempting circumstance? Ang sagot ng Korte Suprema, hindi. Dapat mapatunayan sa exempting circumstance na ito na walang kakayahan ang akusado na maintindihan o kontrolin ang kanyang ginawa sa mismong oras ng krimen. Sa kasong ito, ang diagnosis ng NCMH ay tumutukoy lamang sa mental state ni Toledo noong panahon ng pagsusuri na ginawa lamang matapos ang ilang buwan mula nung insidente at pagkatapos na siyang maaresto. Walang ebidensya na sa mismong oras ng insidente ay wala siyang kakayahan o kontrol, kaya nahatulang guilty si Toledo. Tip ni Attorney RCB, kapag tinanong sa bar tungkol sa mental state ng akusado bilang exempting circumstance, lagi gumamit ng magic word na at the time of the commission of the crime.